What's up mga budget meal? Meron ka bang lumang computer dyan na marami ng files, medyo bumabagal na or may mga virus na? Sa video to, magre-reformat tayo ng computer. Tara! Gusto ko yan. Para makapag-reformat ka ng iyong laptop, kinakailangan meron ka munang boot drive or Windows installer. Kung hindi ka marunong gumawa ng gantong boot drive, meron akong tutorial na ginawa. I-click mo lang tong YouTube card dyan, tapos balik ka sa video to kapag meron ka ng boot drive. Once na nakagawa ka na ng gantong boot drive, para ma-reformat mo yung computer, kailangan patayin mo muna yung computer. Tapos isaksak mo to dun sa USB slot. Habang hinihintay mong mag-load or magbukas yung computer mo, kailangan mabilis yung daliri mo. Kailangan mong pindutin ngayon yung prompt sa keyboard mo ng boot menu. Ito yung makikita mo dun sa ilalim ng screen mo. Minsan nakalagay, press F10 to select boot menu. Meron namang iba, F8. Pero usually F10 yan or F12 or F8. Isa-isaya mo na lang dun. Kapag nag-on yung computer mo, hindi ka tumuloy sa gantong menu, restart mo lang. Kapag nandito ka na sa please select boot drive, pwedeng maging iba yung itsura niyan. Minsan blue na may gray. Depende sa, syempre, sa computer mo. Ito medyo hindi naman gano'n kamoderno pero different than the usual nating BIOS na style. Hayaan mo lang, basta ang importante dyan, lumabas tong gantong menu. Etong menu na to, etong lahat ng mga nakikita mo yan, ayun yung mga nakasaksak na drive sa computer mo. Kinakailangan, hahanapin mo ngayon yung sinaksak mong boot drive or yung Windows installer mo para dun mag-boot yung computer mo. Hanapin mo usually dito yung USB. Ito makikita mo dito USB. I-click mo yung USB tapos i-enter mo. Kapag lumabas yung gantong error, ibig sabihin lang yan, iba yung partition scheme na kinakailangan ng computer mo para mag-load yung boot drive. So, gagawin mo lang naman, bumalik ka sa pag-install ng boot drive mo, pero imbis na GPT yung partition scheme mo, gagawin mong MBR nakalagay dyan. Once na nagawa mong MBR yan, isaksak mo ulit, ulitin mo lang yung step. Okay, gumawa na ako ng MBR na partition scheme. Inon ko ulit yung computer ko, tapos balik lang ako dito sa select boot option. Once bumalik ka dito, piliin mo ulit tong USB. Ito, USB. Click mo yan. Hihintayin mo lang ngayon mag-load yung computer mo. Binabasa niya na ngayon USB. Tapos nun, lalabas na to ngayong tong Windows installer na to. Gagawin mo lang, click mo lang tong next. Tapos, install now. Kung gusto mong basahin yan, okay lang naman. Kung tinatamad ka, click mo lang I accept the license terms, click mo yung next. And then, papipiliin ka kung i-upgrade mo ba or magko-custom install ka. Gagawin mo, syempre, custom, kiklik mo kasi gusto mong burahin yung laman ng computer mo. Tatanungin ka ngayon yan, where do you want to install Windows? Mapapansin mo sa akin, meron akong drive 0, meron akong drive 1, meron akong drive 2. Kahit ilang partition pa yan, ito 2, ito 4. Ang kailangan mong tignan dito, yung drive number. Drive 0, drive 1, drive 2. Kung sakasakaling yung computer mo, isa lang nakasaksak, naka-drive 0 lang yan. Kung dalawa, pwedeng drive 0, saka drive 1, tas kung ilang man partition, kung sa tulad sa akin, 3, isang drive 0, drive 1, drive 2. Kailangan alam ko kung saan ko i-install yung Windows ko. Since ako alam ko na yung dalawang hard drive ko ay 1 terabyte, ayun yung storage ko. Yung isa namang 500 gig, nandun yung operating system ko. Ito yon, mapapansin mo. Itong drive 2. Itong drive 2 to, i-delete ko ngayon yan. Kailangan di-delete ko yan isa-isa. Para ma-ensure na walang laman yan. Lalabas yan, unallocated space. So, gagawin mo, di-delete mo ngayon lahat yung partition yan kung ilan man yan. Delete ko yan. Drive to ulit, di-delete ko yan. Drive to ulit, delete ko ngayon yan. Kung sa'yo drive 0 yung kailangan mong i-delete, i-delete mo ngayon lahat yon. Basta kailangan maging unallocated space lahat ng drive ng i-delete mo. Kapag yung drive to ko, isa na lang ngayon, papansin mo, wala nang ibang drive to, isa na lang, isang drive to unallocated space. Ibig sabihin yan, pwede na akong mag-install ng operating system ko sa drive 2. So, i-click ko lang ngayon tong drive 2. Sa'yo, pwedeng drive 0, pwedeng drive 1. I-click mo, may lalabas ditong new. I-click mo lang yun yung new.
Tapos, wag mo nang pansinin to, hindi na usang partition ngayon. Click mo yung apply, and then okay lang. Hintayin mo lang yan. 12 seconds later. Okay, mapapansin mo ulit, yung drive to mo na kaninang unallocated space, pinartition niya na. May isang recovery, partition 2, partition 3, partition 4. I-click mo lang ngayon dito yung primary. Ito, itong primary na to. Ang gagawin mo, click mo yung primary, i-click mo ngayon yung next. Tapos mag-install na yan. Hihintayin mo lang ngayon yan. Inabot din ng 5 minuto para matapos yung installation. Hihintayin mo lang mag-finish up yan. Tapos magre-restart yan. Ayan, nilalabas na yung restarting in 10 seconds. Click mo lang itong restart now or hintayin mong mag-restart siya ng kusa. Yan, na-install na yung Windows 10. Click mo na lang yun yung sasabihin niya. Select mo yung region mo. Kung ako, Philippines, yes. Tapos keyboard layout, US ang ginagamit natin. Kung gusto mo maglagay ng layout, add ka. Kung ayaw mo, skip mo lang. Hintayin mo lang ulit yung mga lalabas niyan. Pangalan, boy budget meal. Next, kung gusto mo lagyan ng password, lagyan mo. Ako, ano ba gusto mo lagyan ng password? Lagyan natin. Yan. Confirm password. Okay, security question. Fill up mo lang ngayon yung security question na gusto mo. Pag nalagyan mo na ng 3 security question yan, click mo lang yung no. Tapos ako, ginagawa ko, in-off ko lahat to. Pwede namang hindi na. Click mo ulit yung accept. Tapos, ayun na, hintayin mo lang ulit mag-load ng konti. At ayan na, meron ka ng fresh install na Windows 10 sa iyong computer. Ang gagawin mo na lang dito, i-connect mo sa Wi-Fi, tapos pumunta ka dito sa search, i-type mo lang yung update. Yan, check for updates. Just to make sure na hindi vulnerable yung computer mo para sa mga malware and other viruses, i-update mo lang. At ganun lang kadali mag-reformat ng computer. Kung sakasakaling meron kang additional input or may mali ako or may nakalimutan ako, i-comment mo lang dyan sa baba para makatulong pa tayo sa ibang viewers natin. Kung gusto mo pang makanood ng mga tutorial ko, i-click mo lang tong lalabas ng mga next video dyan, baka matulungan ka nyan. At yun. Hanggang dito na lang muna ako. Kita tayo sa susunod kong video. Paalam.